Hanggang kailan mo ako itatago, Marcos? Hanggang kailan ako kailangan magpanggap na secretary o assistant? O kung ano pa mang role na gusto mong gawin ko, ha? Lumuluhang sabi ni Miles. Hanggang kailan ko pagbabayaran ng atraso ng ama ko, Marcos? Hindi ko rin to gusto't nasusuklam ako sa sarili ko. Dagdag pang sabi ni Miles. Pagod ka na ba, Miles? Sumusuko ka na ba? Pwes madali lang sagot dyan, leave me. Stop pestering me. Get out of my sight for good. Galit na sabi ni Marcos. Hindi na niya nakontrol ang sakit na malamang second choice pa pala siya, na si Darwin ang gustong sungkitin ito at hindi siya. Kaya muli, pumaibabaw ang galit at pagkamuhi ni Marcos sa kapalaran. But the moment he saw the tears run on her cheek, nakala mo malakas na gripo parang sinakloban ng langit si Marcos. Napakabigat ng dibdib niya. Namayani nakakakilabot na katahimikan. Para kay Miles sapat nang narinig upang isuko ang laban. Talo na siya sa ano pa mang ipaglaban niya kung yung mismong taong gusto niyang ipaglaban ay sa lahat ng hirap na pagdaraanan niya ay pwede niyang maging kakampi. Hindi pala. Pero hindi pala. Hindi pala. Isa lang ang sumambulat na katotohanan ka, Miles, na hindi pag-ibig ang dahilan sa nangyari noong nakaraang buwan. Hindi siya magagawa na mahalin nito at di mamahalin kailanman. Lalong hindi totoo na ang lahat ng yakap ito sa kanya. Painot-inot na nag-empake si Miles. Wala na ring dahilan para manatili sa lugar na to. Pero sa kabila ng hinanakit at durugang pagkatao, nagawa pa rin ng dalagang lingunin ang lalaking sinamba ng puso niya at ang buong pagkatao. Ipahanda mo ng divorce paper. Ipadala mo na lang sa bahay. Tama ka nga kung di ko na kaya akong dapat sumuko. In the first place ako may gawa sa lahat ng to. Paalam, Marcos. Malungkot na sabi ni Miles. This time wala ng mga luha. Tatag at determinasyon na nakaplaster sa kanyang mukha at kitang-kita yon ni Marcos. Na magsara ang pintuan nilabasan ng babae, hindi niya alam kung bakit sa labis ng galit niya, ganun din niya katinding hinahanap. Kung bakit sa kabila ng pagkasuklam sa babae, siyang pagkahumaling na dito na kulang na lamang, ultimo amoy ng buhok nito hinahanap niya. Pero ngayon, kahit dulo ng buhok nito hindi niya makita. Biglang sinaklot ng takot at pait ang puso ni Marcos. Kakayanin nga ba niyang mawala si Miles? Tigib sa luhang lumabas si Miles ng silid. Halos wala na siyang makita sa daan. Pinalalabo ng mga luha ang paningin niya. Paano na siya? Saan siya pupunta? Matatanggap ba siya ng ama niya? Gayong tinapos na niya ang kaligayahan ng mga ito? Masaklap isiping panahon ng panaghoy at dalamhati. Walang pamilyang matatakbuhan si Miles. Pero buo ng pasya niya. Hindi niya nakaya. Wala ng pag-asa pa mga pangarap niya. Hindi naman niya magagawang mahalin ni Marcos. May agato't basurang tingin nito sa kanya. Inaamin niyang umaasa siya na sana yung nakaraang pag-angkin sa kanya ni Marcos may kahulugan. Umaasa siyang ang mga yakap at pag-aalala sa mata nito ay totoo, pero isa siyang hangal. Pinaniwala niyang sarili na habang nagbabayad sa kasalanan, matututunan din siyang patawarin ni Marcos at mahalin, kung hindi naman kalabisan, pero alinman doon hindi nangyari. Naalala ni Miles ang perang nakapatong sa lamesa kahapon. Nasa ibabaw to ng isang bill, malamang ihahabilin sa kanya. Kinuha lahat yun ni Miles saka nagmamadaling dinampot ang bag na naiwan sa sofa at mabilis na lumabas ng pinto. Pumara ng taxi na nagkataong pataan. Tuluyan ang iniwan ng tahanan ng lalaking minahal na niya ng lubusan. Para kay Miles, mas makabubuti na lamang na tapusin na to. Nahihirapan na siya at masakit na. Kaya niya ang pisikal na pananakit nito, na kaya ngang gampanan ng obligasyon niya bilang babae at asawa, pero kapag puso niya na ang nadudurog, hindi niya yun kaya. Maging mahirap, mas nakakasikip ng dibdib, mas nakakatorta ng utak kapag minahal mo na pala. Kahit ang dalaga hindi makapaniwalang sa maiksing panahon, sa kabila ng puro pananakit ng kalooban, ang dinulot ni Marcos sa kanya, nagawa pa rin niyang mahalin ang binata. Di siya makapaniwala na sa kabila ng pagkasuklam ni Marcos sa kanya, siya namang pagkahumaling niya. Oo, inamin niya. Nahulog siya ng tuluyan kay Marcos, pero ang masaklap, pagkasuklam lamang pala ang meron nito para sa kanya at pinaglalaroan lamang siya. Ang kailangan ni Miles ay lumayo para makahinga at kung iaadya ng pagkakataon, nais itama na lamang ang lahat. Bahala na, sabi ni Miles. Manong, pakitid po ako sa bus station. Biyaheng Quezon, sabi ni Miles. Samantalang naiwan naman halos magwala si Marcos sa galit. Ilang beses sinuntok ang dingding, pinagsisihan kung ba't di na naman niya makontrol ang selos at galit.
kung ba't naman niya paulit-ulit sinaktan si Miles at kung bakit niya sabi sa asawa ang ganong mga salita. Walang ibang ginawa si Miles kung di tanggapin ang parusa niya sa kasalanan gusto nitong bayaran. Sinira ni Miles ang buhay niya pero si Miles ngayong ano na, hindi ba't masinira niya? Gustong humakbang ng paa ni Marcos para habulin ng asawa. Gustong gusto niyang ikulong to sa bisig niya pero may karapatan ba siya? Karapat dapat pa ba siya? Si Miles na mismong humiling na hiwalayan na niya. Paano na? Pero ang labis sa sakit ng kalooban, hindi kaya ni Marcos maisip lamang niya na yun na ang huling beses na mayayakap niyang asawa. Para na siyang nauupos. Humakbang ang mga paa ni Marcos, lumabas ng silid, tsaka nagmamadaling habulin si Miles. Paglabas niya ay siya namang pagpasok ni Agatha sa pinto. Hi hon, miss kita kaagad kaya I'm back. Malanding bati nito. Sexy to sa suot na plunging neckline na sleeveless blouse at pagkaiksi-iksing short na maong. Ngayon lang na-realize ni Marcos hindi pala niya namimiss si Agatha. Kahit ton kapag nagtatampu-tampuhan ito, hindi niya namimiss ang kasintahan. Lalong hindi niya ito hinahabol o pinagkakahirapang amuhin. Hinahayaan niya tong umalis at di naging ganito kabigat ang pakiramdam niya kapag nag-aaway sila ni Agatha. Pinakatitigan ni Marcos ang babaeng palapit na sa kanya ngayon. Mahal nga ba niya si Agatha? O mahal lang dahil nariyan to at palagi siyang pinaliligaya? Kaya ba niyang mawala si Agatha? Malinaw ang naging sagot sa puso't isip ni Marcos kaya humakbang pa rin si Marcos palabas ng bahay at tinaanan lamang kasintahan. Hey wait, teka lang, where are you going? Sa asyenda. I need to go, Agatha. I will talk to you later, may kailangan kang malaman, sabi ni Marcos. Then talk to me now, sabi ni Agatha na sumunod pala sa kanya at sumakay ng sasakyan niya. Wala na sa mood magpaliwanag si Marcos ngayon at nakafocus siya kay Miles. Si Miles ang mahalaga. Bahala to kung gustong sumama. Maigi nga nang malaman na lamang nitong totoo at di na siya mahirapan na magpaliwanag pa. Hindi nagkikibuan ang dalawa sa biyahe. Madilim ang mukha ni Marcos na parang balisa at paminsan hinahampas-hampas ang manibela kapag nata-traffic. Samantala tahimik ng kapaligiran ng buong asyenda sa Avedra. Namalisbes si Miles sa gilid para marating ang likod na bahagi kung saan naroon ang bagong bahay ng pamilya. Miles, anak, mabuti na padalaw ka. Kamusta ang honeymoon ninyo? Ang tagal ha? Sabi ni Senyor, sa Maynila ka nga daw titira ng asawa mo. Maganda ang ngiting salubong sa kanya ng mga ito. May TV, may video okay, may ref, electric fan. Parehas may hawak na magandang cellphone ng mga magulang. At higit sa lahat, sagana sa alak ang lamesa ng ama. Mukha naman hong, hindi kayo nag-alala sa akin? Sabi ni Miles, ano ka ba naman? Siyempre nag-alala kami. Kaso alam ko namang buhay rin ka sa mayamang gunggong na yun eh. Paligayahin mo lang para makalimutan ang iskandalo. Kumuyom ang kamao ni Miles. Wala tong alam sa pinagdaanan pero kung nagkataon pa lang nagsumbong siya dito baka ito pa maghatid sa kanya sa kandungan ng lalaki. Nakakapanginig ng laman ang nag-iisa mong kapamilya. Ganto kay turing na parang basahan o material na pwedeng ibenta kung kani-kanino man. Kanino galing ang mga yan, Tay? Tanong ni Miles sa ama. Para alam na niya. Aba, ay di doon sa biyanan mo? Hiningi nyo? Aba, natural. Magmumukha kaming pulubi dito samantalang bilyonaryo tagapagmana na pangasawa ng anak ko? Aba naman. Sabi ni Kakarding. Tay, sigaw ni Miles. Humalagpos ang kinikimkim na galit. Ano bang sinisigaw mo? Pumasok ka na nga't mahamog na't baka kagatin ka pa ng lamok. Pumangit ka, ayawan ka ng Villaferte. Malintikan pa tayo. Grasya na naging bato pa. Pumasok ka nga. Tayo mga alahas niyo noon. Kasal ko. Kanino galing? Tanong ulit ni Miles. Binili ko. Ano bang tanong yan ha, Miles? Huwag mong sabihing porke asawa ka ng mayaman. Pwede mo na akong sigaw-sigawan. Peste ka? Inambahan pa siya ng sampal ni Carding pero inawat ni Lourdes. Binili? Ni pang ulam na wala tayo eh. Umamin nga kayo, Tay. Nagpabahid ba kayo sa mga sa Avedra? Ginamit niyo bang sitwasyon para hututan ng perang matandang sa Avedra? Galit na tanong ni Miles. Oo na. Ang lagay gano'n na lang yon. Aba, kung tutuusin, kung pinalaki ka kong iskandalo, baka mas malaki pang perang dinaman ko sa mga yon. Ano bang feeling nila? Yung pinakasal lang sapat na? Hindi kasal ang habol ko, pera. Alam mo yan, at wag kang papayag na wala kang mapala sa pera niya. Ano? Binigyan ka ba ng allowance? Yan suot mo, bigay niya, di ba? Ito mukhang mamahalin to, oh. Sabi ni Kakarding, sabay hatak sa kwintas na suot niya. Tay, napakawalang puso ninyo. Paano ito nagagawang lahat?
Paano niyo nagawang hututan ng perang asawa ko? Ngayon kung tutuusin, tayo ang may atraso. Mag-impake na kayo, itay. Tapos na ang panaginip na to. Nakipaghiwalay na ako kay Marcos dahil hindi ko na kayang sumbat ng konsensya. Wala tayong habol dahil hiniling ni Senyor na gawing peke ang kasal ko nang sa gayon maaari kami maghiwalay pag nabura ng issue at nakalimutan na ng tao. Huwag kayong mag-alala. Ano? Anong sinabi mo? Wala kang utang na loob? Sabi ni Kakarding at isang malakas sa sampalang binigay kay Miles. Steven, iho? What happened at napasugod ka? Gabi na. Dad, Miles left me. Is she here? Abat, hindi napapasyal dito eh. Teka, linawin mo nga ang sinasabi mo? Sabi ni Senyor Sebastian na magulat sa biglang pagsulpot ng panin na anak sa asyenda ng gabi na. She left me, Dad. I made her cry. I am so sorry. Halos manlumong sabi ni Marcos sa ama. This is the first time na nakita ni Senyor na halos nagbok ang anak na kinakitaan niya ng tatag simula na magbinata. Wait, don't tell me we traveled this far para lang hanapin ang katulong na yon. Shut up, Agatha. She's not a maid. But you told me she is. Giit ni Agatha. You treated her as our maid? Marcos, you treated your wife that way? Lalayas nga yun. Sabi ni Senyor Sebastian na nadismaya sa narinig. How could you do this, anak? I'm sorry, Dad. I did not mean it. Hindi ko intensyong gawin siyang maid sa bahay. Alam kong paikot-ikutin mo ng mundo, asawa ko si Miles. Nagkaroon lamang ng pagkakataong di ko alam kung paano siya ipapakilala. Biglaan kasi at hindi ko pa nabawi. And I'm mad, galit pa ako ng mga time na yon. Sabi ni Marcos. She who? What? Your wife? How could you, Marcos? Paano mo to nagawa? Paano naman ako? I am supposed to be your fiancé kaya ako bumalik kanina sa bahay mo. Excited akong ibalita that I'm pregnant. Tapos ito ang maririnig ko? Humahagulhol na sabi ni Agatha. Paano na? Nagkapatong-patong ng problema mo, Marcos. Sulsol ng konsensya ni Marcos. Dad, dito muna si Agatha. I will deal with her later. Ang mahalaga makita ko muna si Miles, Dad, sabi ni Marcos. Sige, kung umalis ng bahay mo si Miles, malamang baka umuwi sa kanila. Puntahan mo sa ama niya, dito sa likod ng villa. Magsama ka ng tauhan at baka tabak ni Carding ang sasalubong sa iyo. Agad naman nagtawag ng tauhan si Marcos. Susunod sana si Agatha pero pinigilan siya ng senyor. Magpahinga ka muna, Agatha. Mamaya ayusin natin to pagbalik ni Marcos. Samantala, nakabawi na si Casey sa pagkakasampal ng ama. Walang utang na loob, tay. Buong buhay ko wala akong ginawa kundi sundin kayo Wala kayong ibang sinumbat sa akin kundi ang pagpapalaki ninyo sa akin. Kung hindi ako napangasawa ni Marcos, hindi ba't balak ninyo akong pasamahin sa anak ni Aling Melba at mag-Japan? Mas mahalaga sa inyo magkapera kaysa pag-aralin ako. Kaya ito ang tawag sa akin ng mundo. Tay, wala kayong narinig kahit isang reklamo mula sa akin. Itong kinasadlakan ko, may alam ba kayo kung anong dinulot sa akin, ha? Kayo lang ang naging marangya. Kayo lang masarap ang buhay pero ako, hindi ko to ginusto. Pati ako nililang ninyo. Ang sabi nyo, kailangan ko lang lasingin si Anthony at paabutin sa puntong parang mababastos lang ako. Ang sabi nyo, gusto nyo lang tuluan ng leksyon dahil sa pagkakatanggal nyo sa trabaho. Pero ibang plano nyo. Iba ang ginawa nyo. Bakit inyo hinaluan ng pang-ibang gamot ang alak? Sinabi ko na iba ang nakainom. Sinabi ko hindi dapat madami ang iba. Pero dahil sunod-sunuran na tingin sa akin at tatanga-tanga, nililang nyo ako ulit at sabi nyo, painumin ko lang ng tubig ang panganay. Mawawala ang epekto. Yun pala, sinadya nyo lang lumapit ako. Bakit tay? Bakit pati ako? Pati ako pinainom ninyo ng pampahibang. Kaya ako nawalan ng kontrol at napunta sa kubo na halos hindi ko alam. Mabuti na lang na naigang takot ko nang simulan akong halikan at hubaran ng lalaking yon. Kaya sa takot ko nawalan ako ng malay. At alam ko, kayo ang tuluyang nag-alis ng damit ni Marcos. Kayo ang nagplanong makita kami ni Ruby at plano niyong lahat ng iskandalong yon. Sumisigaw na si Miles. Ipinuhunan niyong katawan ko, ang kahihiyan ko, ang kaluluwa ko para lamang dito. Sabi ni Miles na pinagtatapon ang mga gamitang kabayaran ng puri niya at tutuluyan ng nagwala si Miles dahil sa hinanakit. Tumindi lang lalo ang galit ni Kakarding, lalo pat nakainom. Isang malakas sa sampal muli ang tinamo ni Miles, kaya napasadsad to sa gilid ng lamesa at susundan pa sana yun ni Carding pero malalakas na braso ng pumigil sa kanya. Kung ayaw mong gawin kong impyernong buhay mo, Kakarding, wag mo na ulit sasaktan ng asawa ko. Sabi ni Marcos. Nagtatagis ang bagang nakipagtitigan sa ama ni Miles.
Nang bitawan nito si Carding, sinaklulohan si Miles na bumalandra sa may mesa. Susugod sana si Kakarding pero 2 tauhan sa asyenda ang pumigil dito. Miles! Miles! Tawag ni Marcos. Lugmok si Miles at hawak ang dibdib. Tinayo ni Marcos ang asawa para sana ilayo sa lugar na yon. Marcos? Marcos! Yun na lamang ang nasabi ni Miles dahil nawalan na ito ng malay. Miles, babe! No! Agad na binuhat ni Marcos ang asawa at gamit ang matatag na braso dinala sa kanilang villa. Manang, call the doctor. Cruz? Now! Pakisabi it's urgent. Berto, sundin mo ang owner jeep ni Doc. Dumagondong na sigaw ni Marcos at dire-diretsong dinala sa silid ng villa ng asawa. Ano nangyari sa Diyos mio? Nag-aaralang sabi ni Senyor. She fainted, Dad. Pagkatapos sakta ng kanyang hayop na ama. And after what I heard, Dad, hindi ko pa mapapatawad si Kakarding. I want him out of this villa as soon as possible. Wait, what? Malaking gulo yan, Marcos. Mas malaking gulo pag ako nagwala, Dad. I can use all the resource I have just to let him pay for what he did to me and to Miles. Kuya mamparad na sabi ni Marcos habang hawak ang kamay ng walang maling na asawa. Di maunawaan ni Senyor ang dahilan ng poot ni Marcos sa ama ng asawa, pero whatever the reason is, alam ni Senyor, never naging violente ang anak at kung ganito to kagalit, malamang matindi ang dahilan noon. At sa pagkakakilala niya kay Steven Marcos, gagawin nga nitong sinabi. Sa pagmamasid niya kung paano mag-alala si Marcos para sa asawa at kung paano nito himasin ang buhok na walang mari na si Miles. Alam ni Senyor Sebastian na naranasan na ni Marcos ang naramdaman niya noon sa asawang hindi niya mahal nung una. Ngayon, kitang-kita niya sa mukha at mga mata ni Marcos ang labis na pagmamahal kay Miles at tama naging desisyon niya noon. Wala pang 30 minuto ay dumating ang doktor. Hinayaan muna ni Senyor at ni Marcos na suriin ng doktor si Miles. Sinabi ng doktor na may kailangan tong makuha sa klinik kaya nagutos si Senyor na samahan ng doktor. Pagbalik nito, may mga kinabit to sa katawan ni Miles. Pinangaralan ang tibok ng pulso. Matagal na naghintay si Marcos sa labas. Namumutla na si Marcos at ewan niya kung ba't masama ang kutob niya. What's going on? Walang alam na tanong ni Agatha. Agatha, pwede bang wag ka munang sumingit ngayon? Miles looks bad at wala na akong balak patulan ng tantrums mo. Natameme ang babae at nakiusisa na lamang sa nangyayari. Marahil halos 1 oras nang lumipas nang lumabas ang doktor. Si Marcos ang agad na sumalubong dito. Kamusta po ang asawa ko, Dok? Ninenervyo si Marcos, hindi kasi nakangiti ang doktor. Hindi ba accurate ang examination ko, Mr. Saavedra? Pero hindi kita paasahin ng mali. Base sa examination ko, may matagal na sakit sa pusong asawa mo. Ito bang unang pagkakataon na nag-blackout siya sa umaga? Ba siya gigising? Tanong ng doktor. Doon parang sinipa ang dibdib ni Marcos. Jesus! Don't tell me ng mga nakaraan. Pass out na rin yon dahil sa sakit niya. Oh my God, what did I do? Nangyari ito, Doc, mga 4 na beses na. Madalas nagba-blackout siya na nakaupo noong last time. Nabuwal siya sa sahig. Hindi ko alam. Oh my God! Halos masugat ang kabao ni Marcos sa pagkakakuyom. Sinisisi ang sarili. Madalas ang mga pinag-ugatan sa natutulog na nakaupo para hindi mahirapang huminga. Siguro yun ang paraan ng asawa para tiisin ang paninikip. Base sa kuring ng labi niya, matagal na tiniis ng asawa ang sakit ng dibdib bago ito nawalan ng malay. Oh my God! Why, Miles? Why? My heart skip a beat. Kaya't malamang, baka sa ipit na ugat sa puso. Kapag mayroon ganyan ng pasyente, madaling mawala ng malay kapag nawawala ng oxygen na dapat maayos dumadaloy sa dugo at sa puso. Bawal ang pasyente sa mabigat na gawain o nakakapagod. Bawal din sumama ang loob at kapag nagsunod-sunod ang blackout, ibig sabihin kapos na ang dumadaloy na hangin. Babara ang dugo sa puso. Fatal din yon. Ipagdasal natin magising pa siya. Minumungkahi kong dalhin niyo siya sa espesyalista sa puso. Kailangan niya ng urgent operation, sabi ng doktor. Napalugod si Marcos sa tabi ng asawa. Doon umiyak ng umiyak habang hawak ang kamay ng pinakamamahal. Sa loob ng halos 2 buwan, tiniis ni Miles ang sakit at lahat ng sakit na naramdaman nito, siya ang dahilan. Sising-sisi siya, hindi niya alam kung paano babawi. Pero sinusumpa niya, hindi siya papayag na mapahamak si Miles. Kahit di na siya mahalin nito, kahit kasoklaman na rin siya nito, tatanggapin niya. Pero ililigtas niya si Miles. Bago umalis, binati pa rin siya ng doktor.
Nagulat si Marcos. Congratulations pa rin. Your wife is pregnant? Ang masamang balita nga lang, Marcos, delikado kay Miles na magdalang tao ngayon. So you need to choose. Pwedeng gumawa ulit kapag okay ng puso niya, sabi ng doktor. And she is pregnant with my child. Dad, tapos. Tuluyang bumigay si Marcos sa harap ng ama. Napaluhod na si Marcos sa tabi ng walang mari na asawa. Sobrang sakit ng kalooban niya. Siguro kahit patawarin siya ni Miles, siya ang hindi magkakayang patawarin ng sarili. Magdamag na binantayan ni Marcos si Miles. Panay lang ang halik nito sa kamay ng asawa, tsaka idadampi ang kamay nito sa pisngi at mananalangin na sana huwag pababayaan si Miles. I know I hurt you so much, enough to never forgive me, Miles. Pero Miles, galit ako noon sa ginawa mo. Kasi ang akala ko, hindi mo sinabi ang totoo. Marami akong kasuklam-suklam na ginawa, pero lahat ng iyon dala lamang ng pagkokontrol kong yakapin at ikulong ka sa bisig ko at hindi ka napakawalan pa. Hindi ko matanggap sa sarili ko ng kinamumuhian ko. Yun palang sasambihin ko ng buong puso. Yung huling may nangyari sa atin, yung huling inangkin kita, Miles, na maniwala ka sana pero ginawa ko na may pagmamahal at araw-araw pagkatapos noon. Minahal na kita sa sarili at lihim kong paraan. Hindi ko hinihinging patawarin mo ko at alam ko walang karapatan akong hingin yon dahil matagal yon bago ko binigay sa'yo. Pero ako, matagal na kitang pinatawad, mahal ko. Umiiyak na naman si Marcos. Ang labis na sakit ng katotohanan at mga kasalanan na hindi niya kayang bigat. Gusto ko sana makiusap na tatagan mo ang kalooban mo para sa magiging anak mo. Huwag mo sanang kasuklaman ang anak ko. Pangako gagawin kong lahat mailigtas lamang kayo na mag-iina ko. Para sana ang lahat ng kayamanan ko kung hindi ko kayang bayaran ang kaligtasan ninyo. Kahit maubos lahat, Miles, hindi ako papayag na maghirap ka pa ulit. Patawarin mo ako, mahal ko. Patawarin mo ako, asawa ko, sabi ni Marcos at nanatili sa tabi ng asawa buong magdamag. Nagising kinabukasan si Miles at nabungaran si Marcos. Thank God you're awake, Miles. Oh God, thank you. Masayang bati ni Marcos. Bumalikwas si Miles sabay ng tangkang lumabas ng silid pero mabilis itong nilakang pinto saka hinirang ang katawan sa pinto ni Marcos. No, baby. You're not going to leave my room and you're not going to leave me anymore? Sabi ni Marcos na hinarang pa ang dalawang kamay at tumipa sa pinto. I hate you. Kinasusuklaman kita, Marcos. Ayoko dito. Palabasin ninyo ako dito. Sabi ni Miles na hindi lumalaban nang titigan sa kanya tulad ng dati. Humagulho lamang ito at sapo ang mga palad ng mukha. Unti-unting lumapit si Marcos at tinangkang yakapin si Miles pero hindi ito hinayaan ni Miles. Wag mo akong hahawakan, Marcos. Ayaw na niyang magpauto dito. Hindi na siya aasa. Ayaw na niyang masaktan pa. Kahit ang totoo, gustong-gusto niyang tumakbo sa bisig nito at magsumpong sa bigat na nadarama. Okay, I won't touch you anymore. Pangako yan. Hindi na kita hahawakan. Just please calm down. Kahit labis ang sakit na makitang ganito siya, kinasusuklaman ni Miles, tinanggap ni Marcos. He deserve it pero kung kinakailangan niyang ikandado si Miles sa silid niya, wag lang itong lumayo mali sa kanya, gagawin niya. He won't touch her. He won't dare to desire her anymore, but he will never allow her to leave him, not until he is forgiven. Hindi na dapat ako lalapit pa. I will keep my distance from now on, sabi ni Marcos. Pero please, listen to me. Miles, I am so sorry for everything that I've done to you. Patawarin mo ko sa lahat na nagawa ko. Sana maintindihan mong galit ako noon, Miles. Narinig kong lahat ng sinabi mo sa ama mo at nasusuklam ako sa sarili ko. Pero hindi ko alam ang totoo, Miles. Biktima tayo pareho ng ama mo at sinusumpa kong magbabahid ang ama mo sa ginawa niya sa atin, lalong-lalo na sa iyo. Hindi ko matanggap ang nakita kong pananakit sa iyo ng ama mo. Alam kong hindi madaling patawarin ang mga ginawa ko, Miles. Kung tutuusin, mas malala iyon sa kasalanan niyo sa akin. Pero pinagsisihan ko agad iyon. Miles, hindi ko na inilit iyon at di na ulit uulitin kahit kailan. Alam kong hindi ka rin maniniwala kung sasabihin kong mahal kita, Miles. Sa maikling panahon, minahal kita at nakanda akong tanggapin ang aking parusa. At palagay ko, pinarurusahan ako ngayon pa lang. You're sick, Miles. Kaya ka palaging nawawalan ng malay. At alam kong alam mong may sakit ka pero tiniis mo lang. Naluha na naman si Marcos. At ako?
Pumiyok pang sabi ni Marcos. Ako ang lahat ng dahilan ng blackout mo. Ako ang naglalagay sa sa panganib. Umiyak ito sa harapan ni Miles. Napalahod na sa pintuan sa sobrang pagsisisi. Patawarin mo ako, Miles. Patawarin ninyo ako ng anak ko. Sana sinabi mo. Sana alam ko. Sana may ibabalik ko pa nakaraan. Miles, gagawin ko ang lahat. Tutulungan ko. Tanggapin kita. Kayo ng anak ko. Huwag mo akong patawarin. Tanggap ko yon, pero hindi ako papayag na hindi kayo pagamot. Asawa kita at kahit sino pang humadlang, ilalayo ko kayo mag-ina sa kanila, sabi ni Marcos.